Magandang umaga sa inyong lahat. Isang pribilehiyo po muli na maglingkod sa inyo. At nakagagalak po na nakikita namin kayo lahat dito at tunay na makikinabang tayo muli sa pahayag na ating maririnig ngayon. At marahil, karamihan sa atin ngayon na naririto, pamilyar tayo sa isang lifeguard. Kung kayo ay nagsuswimming sa isang pool o kaya naman nagsuswimming tayo sa isang beach, makikita nyo na mayroong lifeguard na laging nagbabantay doon. Ano ba yung role ng isang lifeguard? Ang kanyang role ay upang maiwasan ang mga aksidente, makita niya yung mga potensyal na mga panganib at saka yung mga hazardous na mga bagay na maaaring magsapanganib sa buhay ng isa. At gayon din, nagre-respond sila sa mga emergency kung kinakailangan na maaaring magligtas sa buhay ng isa. At higit sa lahat, tinuturuan yung bawat individual, yung public tinuturuan na maging, kung tawagin ay water smart. Yung lifeguard na ito, hindi naman ito mga kapatid invasion ng privacy ng isa. Ang totoo, nagbabantay sila para sa kapakanan habang nag-e-enjoy ang mga tao. Sa katulad na paraan, ang Diyos na Jehovah, meron din siyang tinatawag na watchful eyes. At ito yung paksa natin. Nakikita tayo ng Diyos na Jehovah. At iyan yung magiging kabuuan ng ating pag-uusap. Pero sa sanlibutan sa ngayon, alam natin na ang pangangatwiran ng mga tao ay ganito. Iniisip nila na hindi alam ng Diyos ang ginagawa nila o na wala siyang pakialam. Ito lang linggo na to, sa aming pagmiministeryo, may nakausap ako na isang ateista. At ang sabi niya, walang pakialam ang Diyos. Ayon sa kanyang pangangatwiran, ang sabi niya, kung ikaw ba merong utang, babayaran ba ng Diyos ang iyong utang? Kaya walang Diyos. Ganon ang paniniwala niya. At marami sa mga tao, ang marahil mayroon din ganong pananaw. Pero totoo kaya ito? Tignan natin yung unang teksto na ating mababasa na binanggit ng isang matalinong hari dito sa Kawikaan. At tignan natin kung papaanong hindi ganun talaga ang dapat isipin ng mga tao. Sabi dito sa Kawikaan 15:3, ay kisuyo sa inyong gadget at sa inyong Bible, ganito po ang sinasabi. Nakikita ni Jehovah ang lahat ng bagay. Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. Ano ang ibig sabihin nito? Nakikita ng Diyos ni Jehovah ang lahat ng ginagawa natin. Nag-iisa man tayo o mayroon tayong kasama. At higit pa riyan, nakikita ng Diyos ng Jehovah ang lahat. Yung ating iniisip, yung ating mga damdamin, yung motibo natin, nakikita ng Diyos ni Jehovah yan. Pero nagmamasid ba siya na para bang isang surveillance camera? Nagmamasid ba siya na para bang tinitignan niya kung ano yung pagkakamali ng isa? At sa gayon mapaparusahan kapag nilalabag yung kanyang mga pamantayan? Hindi ganon ang Diyos ni Jehovah. Alam ba ninyo kung ano ang dahilan kung bakit tayo binabantayan ng Diyos ni Jehovah? Ang dahilan ay mahal na mahal tayo ni Jehovah. At na siya ay interesado sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Bawat isa interesado si Jehovah. Yung unang word, mahal na mahal tayo ni Jehovah. Napakasarap isipin na binabantayan tayo dahil mahal na mahal tayo. Yung illustration natin kanina doon sa lifeguard, nakita natin na nagbabantay din siya. Pero yung damdamin na kagaya ng kay Jehovah, hindi niya taglay iyon. Kaya dito pala, maiisip na natin na napakahalaga at napakainam ng pagbabantay ng Diyos na Jehovah para sa atin. At habang binabantayan niya tayo, nakikita niya ang totoong pagkatao natin. Kasama dyan yung iniisip, nararamdaman, at mga motibo natin. Kaya kung binabantayan ng Diyos na Jehovah ang lahat ng mga bagay na iyon, ano ang nararamdaman natin? Para bang merong pulis na nagbabantay sa atin? Hindi ganon. Humahanap si Jehovah ng mga paraan para tulungan ang bawat isa na nangangailangan ng kanyang lakas.
Kaya isipin nyo, no, yung nagbabantay sa inyo, gustong-gusto niya kayong tulungan. Gustong-gusto niyang ilaan ang mga bagay na kailangan mo. Totoo, lumilibot ang mata ni Jehovah sa buong mundo. Nagbabantay siya kapwa sa mabuti at masama. Pero ang tinitignan niya, yung mabubuti lamang. Hindi kagaya ng isa na meron lumilibot din siya. Ito ay si Satanas. Ano yung binabantayan niya? Binabantayan niya kung sino yung masisila niya at kung sino yung matutokso. Magkaiba sa pagbabantay ni Jehovah. Kasi kung ang pagkakamali, ang babantayan ng Diyos ni Jehovah, ayon doon sa awit 133, ay walang sino man ang makatatayo sa atin. Kaya nakakatuwang malaman na hindi tayo binabantayan upang hatulan. Sa halip, pinagmamasdan ni Jehovah yung ating mga pagsisikap. Pinakikinggan niya yung ating mga panalangin. Kaya doon mararamdaman natin na ang mga mata ni Jehovah ay nasa mga matuwid. Kaya maliwanag, hindi tayo hinahanapan ni Jehovah nung mali. Kaya habang binabantayan tayo ng Diyos ni Jehovah, maaaring maging maligaya ang Diyos ni Jehovah habang binabantayan niya ang bawat isa sa atin. So, paano iyon? May 3 bagay na tatalakayin natin ngayon upang maipakita natin na pwede nating mapaligaya ang Diyos ni Jehovah habang binabantayan niya tayo. At merong 5 napakahalaga. Merong 5 key elements yung Jehovah's watchful eyes. Ano ba yung key elements na yon? Ano ba yung 5 na yon? Yung 5 na yon ay pwede nyo itala mga kapatid. Ang una, warning. Binabalaan tayo. Ang ikalawa, itinutuwid tayo, correcting. Pwede nyo isulat. At ikatlo, ginagabayan niya tayo sa mga dapat nating gawin, guidance, helping, tinutulungan niya tayo. At pag nagawa natin yung unang 4 na iyan, yung ikalima, ay pinagpapala tayo ni Jehovah. Merong reward yung lahat ng ating mga pagsisikap. Kaya ano yung 3 bagay na may a-apply natin yung 5 na binanggit natin? Ang una ay ipakitang mahal mo ang pamilya mo sa lahat ng panahon. Yan yung una. Ang ikalawa, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. At ikatlo, labanan ang pag-iisip at paggawa ng immoral na mga bagay. Unahin natin yung ipakita mong mahal mo ang pamilya mo sa lahat ng panahon. Ang Biblia nagbibigay sa atin ng mga simulain kung paano dapat makitungo sa ating mga kapamilya. Kaya pag narinig natin yung pamilya, tutukoy agad ito sa pagitan ng relasyon ng mag-asawa, ng lalaki at babae. At ano yung simulain? Mababasa natin yon sa unang Pedro 3:1 and 2. Yung 1 and 2, ibinubuod dito na kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. So lahat ng asawang babae. Applicable din ito sa mga hindi lingkod ng Diyos ni Jehovah. O kaya merong asawang hindi sumasampalataya. Ano ba yung epekto nun? Kasi maaaring makumbinsi siya ng walang salita dahil sa pagbagawi ng asawa niya. So, kailangan na magpasakop. Sa mga lalaki naman, ano yung dapat gawin? Sa unang Pedro 3:7, ganito ang sinabi. Bigyan nyo sila ng karangalang gaya ng mas mahinang sisidlan. Ito sa bandang kita, Bigyan sila ng karangalan. So, paano dapat makitungo ang bawat isa sa kanyang asawa? Kinakailangan na makitungo sila ng may pagmamahal at paggiliw sa isa't isa. At mahalaga kay Jehovah kung paano natin pinapakitunguhan ng pamilya natin. Nakikita man tayo ng iba o hindi. Halimbawa, kapag kayong dalawa na lang mag-asawa, nasasaktan ba natin ang hindi natin namamalayan? Yung ating may bahay? Halimbawa, nabubulyawan natin yung isa. Alam natin na hindi natin sasaktan yung ating asawang babae sa pisikal na paraan. Pero baka nasasaktan naman natin sila sa ibang paraan. Yung pagbulyaw at pagbibigay sa kanila ng masasakit na salita. Pwede itong makasugat sa kanilang damdamin na matagal bago maghilom. At kapag nakikita ni Jehovah iyon, hindi siya nagiging masaya para sa atin. Kaya binibigyan niya tayo ng babala at handa niya tayong tulungan. Halimbawa, yung isang lalaki, baka nasigawan niya yung asawa niya at sinasabi niya na,
Pabigat ka sa buhay ko. Wala kang kwenta. Di ba masasakit na salita? Napakasasakit na salita na mahirap makalimutan. Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, ano yung dapat nating iwasan? Muli, ang Biblia yung magbibigay sa atin ng kasagutan. At napakaganda ng ipinayo ni Apostol Pablo doon sa mga sinaunang taga-Efeso. At marahil yun yung nature. Kaya ito yung ipinayo niya sa mga taga-Efeso, sa Efeso 4:31. Kaya muli, subaybayan niyo po ako at basahin natin yung Efeso 4:31. Ang sabi po dito, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita at anumang pwedeng makapinsala. Napansin niyo po yung salita doon na pagbulyaw, yung pagbulyaw at mapang-abusong pananalita. Idiniin ni Apostol Pablo yung dalawang bagay na iyan. Pero minsan, bago umakay doon sa pagbulyaw at mapang-abusong salita, ano yung unang nabanggit? Binanggit dito na meron ka munang matinding hinanakit. Meron kang galit at puot dito sa iyong puso. Kaya nagagawa mo yung mga bagay na yan. Pero ano yung pagkakaiba ng pagbulyaw sa mapang-abusong salita? Minsan, nagtataas yung boses natin kasi hindi tayo sakdal. Minsan, nakakapagsalita tayo sa mataas na tono ng boses. Pero yung mapang-abusong salita, minsan hindi ito kailangan sabihin ng pasigaw. Kahit mahinahon, pero mapang-abuso yung pananalita, ito ay kapit doon sa binanggit ni Apostol Pablo. Ano ba yung mapang-abuso mga salita? Ito yung mga salitang mapang-api, mapandusta, mapang-insulto. Yan yung mga mapang-abusong mga pananalita. Pero ang totoo, hindi natin maiwasan mga kapatid minsan na sumigaw. Nadadala tayo ng damdamin natin. Para ihalin tulad iyan, siguro, familiar kayo sa isang bombero. Yung truck ng bombero. So kapag may sunog, halimbawa doon sa lugar ng dulo ng Sabarte, may naririnig na ba kayong ingay ng bomberong dumadaan dito? Meron na, di ba? May ingay siya. Bakit? Kasi nandun na yung panganib. At nag-iingay siya upang ipakita na gusto niya pang mapigilan yung higit pang panganib. Isipin nyo kung tahimik yung bombero. Madali kayo siya makakarating doon para maapula yung apoy? Maaring hindi. Pwedeng ganun din yung damdamin natin. Bakit tayo napapasigaw ngayon? Minsan. Kasi nakikita natin yung panganib na kinakaharap ng isa at gusto nating pigilan. Pero ano ang hindi natin dapat gawin? Hindi natin dapat ugaliin na mambulyaw sa ating mga asawa. Kaya dyan sa larawan na makikita natin sa artwork, mapapansin natin yung dalawa. Kaya dyan sa inyong gawing kanan, o kaliwa ninyo dahil nakaharap po kayo sa monitor. Diyan sa gawing kaliwa ninyo, makikita nyo na nagtatalo yung dalawang mag-asawa. At baka minsan, hindi ninyo alam na sa pagtatalo natin, meron palang reaksyon yung mga anak natin, gaya ng makikita nyo sa larawan. Kaya pinapayuhan na tayo ni Apostol Pablo. Kaya kung ikakapit natin yung payo ni Apostol Pablo, ano yung binabanggit doon sa ano yung nakikita natin sa ikalawang larawan? Yung helpful na pakikipag-usap. At nagiging maligaya at lugar ng kapayapaan ang pamilya. Hindi ba't mas magandang pagmasdan? Kapag ganyan mag-usap ang mag-asawa, nagiging maligaya at daman-dama ang pagmamahalan na isa't isa. Yan ang kailangan nating gawin. Bagamat minsan, hamon ito, pero kinakailangan nating gawin. Kapag nahihirapan tayo, ano yung dapat nating gawin? Marubdob tayong manalangin kay Jehovah na tulungan tayo na magkaroon ng mga katangian na tutulong sa atin para maging malapit sa isa't isa ang pamilya mo. Cultivate natin yung mga bunga ng Espiritu at yun ang tutulong para maging malapit tayo sa ating pamilya sa isa't isa. Mayroong karanasan na talaga napakasama ng pag-uugali niya. Ito ay isang kapatid na ipinanganak sa France. Ang pangalan niya ay si Joseph Ehrenbogen. So, itong brother na ito, isa siyang marahas, adik, at walang respeto sa mga babae. Kaya noong siya ay kabataan pa lang, 16 years old pa lang siya, umiinom na siya ng 10 hanggang 15 bottles ng beer. Kaya ano naging epekto nito? Nung nag-asawa siya, nung edad na 28, naging marahas siya sa kanyang asawa. Sinasaktan niya ito. At dumating pa sa punto na dahil sa sobrang kalasingan niya, sinunog niya yung bahay nila.
Siyempre, nawalan sila ng tahanan, nakitira sila ngayon doon sa kanyang biyanan. Ngayon, dumalaw doon yung mga saksi. Siguro, narinig niya yung pakipag-usap at nadama niya na mapapatawad pa kaya ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Naramdaman niya iyon. Kaya yung dating adik na ito, yung dating mapang-abuso sa babaeng ito, nag-aral ng Biblia, binago siya ng katotohanan. Naramdaman niya yung kailangang pagbabago. Kaya matapos siya mag-aral ng Biblia, 1 buwan pa lamang, itinigil niya na yung pag-inom, pati yung paggamit ng droga. Ano ang resulta? Paano siya nakikinabang? Naramdaman niya na kahit gaano kasama ang isang tao, maaaring magbago. At ngayon, masaya siyang naglilingkod ngayon kasama ang kanyang asawa sa buong panahon. Di ba't napakaganda? Kaya sa unang punto na natalakay natin yan, ipakitang mahal ang pamilya mo sa lahat ng panahon. Kapag ginagawa natin, kinakapit natin iyan, at pinagmamasdan tayo ni Jehovah sa mga bagay na iyan, lubusan na natutuwa ang Diyos na Jehovah. Dako tayo doon sa ikalawa. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. Kaya partikular, tumutukoy ito sa ating mga lalaki. Ang tanong, bawal ba uminom ng alak? At tingnan natin yung sinasabi ng Biblia, Ecclesiastes 9:7. Anong sabi doon? Kaya kumain ka ng may pagsasaya at inumin mo ang iyong alak ng may masayang puso. Dahil nalulugod na ang tunay na Diyos sa iyong mga gawa. Pwede tayong uminom ng alak ng may masayang puso. Anong ibig sabihin? Iinom ka ng alak, dapat na in moderation. Dapat katamtaman ito para nakapagpapasaya ng puso. Dati, mga kapatid, yung alak, ito ay hindi lang ito food, kundi meron din itong medicinal value. Kapag iniinom ito ng tama. At maging si Abraham, umiinom din siya ng alak. Pero ano ang makikita natin sa mga uminom ng alak na iyon? Nagpakalabis ba sila? Hindi sila nagpakalabis. Ano ang ginawa nila? Sa halip, uminom sila sa tamang panahon at lugar na iniisip nila yung pamantayan ng Diyos na Jehovah may kinalaman sa pag-inom ng katamtaman lamang. So, yun yung salita, katamtaman, in moderation. Sabi nga dito, uminom ka in appropriate times and places and in compliance with God's law of moderation. Yun yung lagi nating ilalagay sa ating isip. Paano minsan? Kung hindi na natin maiwasan na uminom ng maraming alak, ano yung gagawin natin? Merong checklist. Merong checklist. Merong checklist na ibinigay sa atin. Siyam yun. At iisa-isahin ko. Ano-ano ba ito? Ito yung una. Pwede nyo pong isulat. Ang una ay, mas marami na ba ang naiinom kong alak? Yan yung nasa una sa checklist. Kalawa, dumadalas na ba ang aking pag-inom? Ikatlo, mas matapang na ba ang iniinom kong alak? Ikaapat, dinadaan ko ba sa pag-inom ang aking stress o ang aking problema? Ikalama, kinakausap na ba ako ng isang kaibigan o kapamilya tungkol sa pag-inom? Naging problema na ba sa bahay, trabaho o bakasyon ang aking pag-inom? Ikapito, makatatagal ba ako ng 1 linggo nang hindi umiinom ng alak? Pangwalo, naaasiwa ba ako sa mga ayaw uminom ng alak? At pangsyam, inililihim ko ba sa iba ang dami ng iniinom kong alak? Ang dami, mga kapatid. Siyam. Pero ito, kung oo ang sagot mo sa isa, kung oo ang sagot mo sa isa o higit pa sa mga tanong na ito, kailangan mong gumawa ng hakbang para makontrol ang iyong pag-inom ng alak. Ayan. So, pwede nating reviewin yung ating sarili. So, siyam yan. O, kung merong yes na answer mong isa, anong kailangan mong gawin? Kinakailangan gumawa ka ng mahakbang para baguhin iyon. Kinakailangan mong bawasan ang pag-inom ng alak o ihinto pa nga ito. Kaya anong mga hakbang yung dapat nating sundin? Meron din 3 hakbang. Ang una, hingin natin ang tulong ng Diyos na Jehovah. Walang ibang makatutulong sa atin, kundi ang patnubay at gabay ng Diyos na Jehovah. Binanggit sa Filipos 4:13 na may lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. So ipinapakita nito yung ating
pagiging dependent sa Diyos na Jehovah sa mga kinakailangan na mga pagbabago. Ang ikalawa, magplano kung paano mo makokontrol ang iyong pag-inom. Magplano kung paano mo makokontrol. Kaya yung nabanggit natin kanina, pwede nating gawin iyon. Pwede nating tanungin yung ating sarili. Kaya dun sa mga plano natin, ano yung ilalagay natin? Kasi may mga plano tayo eh. Ano yung dapat nating checklist sa mga plano? So pwede nating ilagay, halimbawa number 1, laging mas madalas tayo na mananalangin. Lagay natin doon sa plano natin. Tapos pwede rin nating ilagay na kinakailangan yung paghingi natin ng payo tungkol sa pag-inom ng alak, hindi manggagaling sa mga kaibigan na umiinom din. Saan manggagaling? Kinakailangan mula sa salita ng Diyos. Pwede rin nating ilagay na ikakapit ko na ngayon yung bunga ng Espiritu na pagpipigil sa sarili. Pwede nating ilagay iyon sa listahan. At kapag nilalagay natin yun sa plano natin, alam natin yung gagawin natin. Yung panghuli, pwede nating gawin na pumili ng mabuting mga kasama. Malaki kasi ang impluwensya noon sa atin. Pwede nating ilagay sa plano natin yan. At kapag nakapagplano na tayo, anong gagawin natin? Yung ikatlo, sundin ang plano mo at mag-focus sa mga pakinabang kapag ginawa natin ito. So may kasabihan na plan your work and then work your plan. So hindi yung plano lang ng plano pero hindi ginagawa. Planuhin mo ito at gawin mo ito. Kagaya ng isang kapatid, yung karanasan muli, taga Slovenia naman siya. So, ang tawag sa kanya ay parang butas na bariles dahil sa lakas niyang uminom. So, kahit ang dami niya nang uminom, hindi siya basta-basta na lalasing. So, kailangan niya na baguhin iyon. Paano siya nakinabang nung nag-aral siya ng Biblia? Siyempre pa, itinigil niya yung labis na pag-inom ng alcohol. At ano ang naging resulta nito? Nung nag-aral siya ng Biblia at nabautismuhan siya, ngayon naglilingkod siya sa tanggapang pansangay ng mga saksi ni Jehovah sa Slovenia. At nakita niya yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya kapag pinaglalabanan natin ito, maaari tayong magtagumpay sa tulong ng Diyos na Jehovah. Sa tulong ng mga matured sa spiritual na mga brothers, pwede tayong humingi ng payo sa kanila, matutulungan tayo kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Yan ang ikalawa. Doon tayo sa ikatlo. Labanan ng pag-iisip at paggawa ng immoral na mga bagay. Binabantayan din tayo dito ng Diyos na Jehovah. Alam ni Jehovah na pinaglalabanan natin yung mga tendensya. Kailangan nating magsikap para manatiling malinis tayo sa moral at nauunawaan tayo ng Diyos na Jehovah sa bagay na iyan. Binanggit ng awit 103:13-14 na doon sa 14, binanggit doon na dahil alam niya ang pagkakagawa sa atin, inaalaala niyang tayo ay alabok. So kilalang kilala tayo ni Jehovah. Kanina kung babalikan natin, nababasa ni Jehovah yung nasa isip natin, yung nasa puso natin. At alam din niya yung mga kahinaan natin. So may mga pinaglalabanan tayo. Unang-una natin pinaglalabanan dito ay yung pag-iisip ng mga immoral na mga bagay. Dapat nating iwasan yung pag-iisip pa lang. Kasi kapag labis nating iniisip ito, umaakay ito sa paggawa ng mga bagay na mga immoral. Dapat natin na iwaksi ang mga bagay na ito. Dapat natin na itigil ang paggawa ng mga bagay na ito. Bakit natin kailangan dapat gawin iyon? Pansinin niyo po ang binabanggit ng Mateo 5:29 and 30. Muli, inaanyayahan ko kayo na basahin natin ito. Mateo 5:29 and 30. Nariyan na kayo, ganito po ang sinasabi. Kaya kung nagkakasala ka dahil sa kanang mata mo, dukitin mo ito at itapon. Dahil mas mabuti pang mawala ang isang parte ng katawan mo kaysa ihagis ang buong katawan mo sa Gehenna. Gayon, kung nagkakasala ka dahil sa kanang kamay mo, putulin mo ito at itapon. Dahil mas mabuti pang mawala ang isang parte ng katawan mo kaysa mapunta ang buong katawan mo sa Gehenna. Ano ang ibig sabihin? Ano yung mensahe na gustong sabihin dito sa atin? Yung mata na binanggit ni Jesus dito, kumakatawan ito
doon sa kakayahan natin na magtuon ng pansin sa isang bagay. At yung kamay naman, tumutukoy ito, may kaugnayan sa bagay na ginagawa natin gamit yung ating kamay. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, yung bahagi ng katawan natin na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkatisod at paghinto sa paglakad na kasama ng Diyos. Kaya napansin niyo yung dalawang bagay na napakahalaga. Iwasan yung pag-iisip pa lamang ng mga immoral na mga bagay. Dahil maaari itong umakay sa paggawa. Kasi kung lagi nating iniisip ito, aakay ito sa paggawa. So pagka nagawa na natin yun, ano mangyayari? Mawawala tayo sa pananampalataya natin. Kaya pag natutukso tayong gumawa ng mga bagay na ito, ano yung dapat nating isipin? Ano yung mga bagay na dapat nating gawin kapag natutukso tayo? Kinakailangan natin na humingi muli ng alalay sa Diyos na Yehova. Pansinin po ninyo yung larawan. Diyan sa larawan, makikita nyo na isang brother na isinara niya yung kanyang laptop matapos na makakita siya ng hindi maganda na mga panoorin. Napansin niyo ginawa niya? Sinara niya yung kanyang laptop. Kung kayo nag-iisa, ganyan din po ba ang gagawin ninyo? Magagawa natin yan at kung titignan niyo yung background niya, nandyan yung larawan ng kanyang pamilya, nandyan yung mga literatura natin. Natutulong sa atin na sa halip na isipin natin yung mga bagay na yan, isipin natin yung mga bagay tungkol sa spiritual. Yung pagpa-personal study, yan ang pwede nating gawin. Yan ang kinakailangan na lagi nating isaisip. Kasi napakadaling ma-access ngayon yung mga pornographic material. At kung hindi natin babantayan, maging yung mga anak natin, maaaring mailagay sa panganib dahil sa mga bagay na ito. Kaya kinakailangan na itigil natin ang mga bagay na ito. Papaano kung magawa ulit ng isa ito? Dahil nga struggle sa kanya, parang pagsubok ito. Hindi tayo dapat tumigil. Hindi ibig sabihin natalo ka na. Yung buhay natin, mga kapatid, hindi laging madali. Parang itong papel na ito. So plain siya, di ba? Kapag inilagay ko itong papel na ito sa dalawang box na ito, yan. Buhay natin parang ganyan, hindi laging madali. Kapag may dumating na isang mabigat na pagsubok, halimbawa, lalagay natin dito sa gitna, ano mangyayari? Mahuhulog yung papel. Baka kasi lagi tayo nasa comfort zone natin. Pag may dumating na mabigat na pagsubok, hindi natin mapaglabanan. Halimbawa, yung mga tukso kagaya niyan. Pero ano yung pwede natin gawin? Paano natin dapat ituring yung mga kinakaharap natin na mga suliranin sa buhay? Yung mga pagsubok, yung mga struggles natin, ano yung dapat natin gawin? Nagtupi din ako ng isang papel kagaya nito. Itong papel na ito, may mga bend na. Yung mga bend na ito ay lumalarawan doon sa mga hamon na kinaharap natin. At sa dami ng mga hamon na kinakaharap natin, dapat positibo yung pananaw natin doon. Ibig sabihin, napaharap tayo doon, napagtagumpayan natin iyon. Kaya habang napagtatagumpayan natin iyon, tumitibay tayo para hindi na gawin ulit iyon. Kaya kapag inilapag ko ulit yung papel dito, at inilagay ko ulit yung isang mabigat na pagsubok, ika nga, pansinin niyo ang pwedeng mangyari. Nagiging matibay tayo. At ano yung tumutulong sa atin? Lahat ng mga pamantayan at simulain na nagmumula sa Diyos na Yehova. Kaya sa madalit sabi, kaya nating ipanalo ang laban. Kaya tayong pagmasdan ni Yehova na nagagalak sapagkat alam niya na ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya upang mapalugdan siya. Kaya sa kabuuan ng ating pinag-uusapan, nakikinabang ba tayo dahil tinitignan tayo ng Diyos ni Yehova sa mga ginagawa natin? Oo. Nagiging positive force ito na gumawa tayo ng mabuti. Kaya dapat na ipagpasalamat natin ito. Ipagpapasalamat natin ito dahil si Jehovah, yung mas nakakakilala sa atin. Hindi tayo hihingi ng payo kahit sa pinakamalapit na kaibigan natin. Sa Diyos na Jehovah tayo hihingi ng payo. Sapagkat dahil mahal na mahal niya tayo, interesado siya sa ating lahat, ay gusto niya tayong tulungan. Kaya, nawa mga kapatid, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para palugdan ang Diyos na Yehova. At taglayin din natin yung saloobin na taglay ni Haring David.
Ano ba yung saloobin na taglay ni Haring David? Huling teksto na babasahin natin. Awit 139, 23, and 24. Ang sabi niya dito, siyasatin mo ako, O Jehovah, at alamin mo ang laman ng puso ko. Suriin mo ako, at alamin mo ang mga ikinababahala ko. Tingnan mo kung mayroon akong anumang masamang saloobin, at akayin mo ako sa landas ng walang hanggan. Kung gagawin natin iyan, sagana tayong pagpapalain ng Diyos na Jehovah. Yung lifeguard kanina, meron din siyang 5 bagay na ginagawa para ingatan yung mga nag-e-enjoy. Pero mas gusto natin na yung 5 bagay na ibinibigay ni Jehovah dahil sa kanyang mapagmasid na mga mata, ang gusto nating lubusang pahalagan. Kung gagawin natin iyon, yung ikalima na binanggit natin kanina, pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po.